Morning! So, second day sa Turkey. Nakapag-outfit na tayo for today. Ang problema, I think, underdress. Ito ang suot natin, pero 11 degrees. So, kamusta naman yun? So, ready na tayo umakyat for breakfast. So, ito ang lift nila guys. Ang cute lang, parang 3 tao yung kasya. So, breakfast tayo guys. Nice yung view dito kasi kita mo yung dagat nila. So, kain. Hotdog. Ito yung seagull nila guys, diba? Ang lalaki. Ayun, parang siyang bibi. Amazing. Diba? Amazing. And bread. Ang una natin pupuntahan guys is Hagia Sophia. Kasi mahaba yung pila doon. Kaya after kumain, doon tayo pupunta. Masarap to ang combination ng butter and honey. Good morning. So lumabas na tayo ng hotel. So ito yung hotel namin. So ito yung paligid niya guys. Yan. Ganda naman siya. And ayan, ito ang building. Meron ditong pwedeng tambayan. Pero sobrang lamig. Underdress ako. Pero yun nga, I think ano na lang, karirin na lang natin. So ayan, maghahanap tayo ng pupuntahan. So walking game tayo ngayon. Pero okay naman kasi ang lamig. Hindi ka pagpapawisan kahit yung singit mo, hindi pagpapawisan. Pero nakaka-dry ng lips. And also, yun nga, parang sa sobrang lamig, nakakamanhid na siya ng skin. So, kailangan mo talagang gumalaw-galaw dito. So guys, ito ang Hagia Sophia. Orhan abi. Diba? Amazing. Pero daming tao. And hindi ko alam kung saan yung perfect spot. So guys, nandito na tayo papunta, actually sa loob na tayo, and paakyat sa Hagia Sophia. So ang nabili nating ticket is para dito sa mosque and then sa Experience Museum. Parang ang binayaran ko is around 40 plus euro, which is times 4 sa pera sa dirhams.
So mahal din, almost 200 dirhams. Pero I think sulit. Sana sulit. We'll see. Antonio vuole stare con te, mi pare. So, pababa na tayo. Hindi ko alam kung saan to papunta. And andito na tayo sa tapat ng the famous Blue Mosque. Alam ko walang entrance fee dyan. Pero malalaman natin kung gaano naman karaming tao. Since free siya, check natin kung gaano karaming tao. So may mga minaret siyang under renovation. Pero nasa labas naman yan. So it will not affect our inside experience. So ayan sa likod ko. Yan, ito siya. Yan. So ayan ang Blue Mosque. Istanbul Blue Mosque. So ngayon, since ang binayaran ko sa Hagia Sophia na ticket includes tong Experience Museum. So andito tayo ngayon sa tapat ng Blue Mosque. Ayan ang Hagia Sophia History and Experience Museum. So pupunta tayo dyan kasi hindi ko na-expect na ang nakuha ko palang ticket is kasama yan, which is more expensive compared to the standard one. So papasok tayo dyan in a few. Hinga-hinga muna tayo, guys. So ayan yung paligid. Ang linis lang ng street, pero kasi private street to, so hindi siya na pwedeng daanan ng mga public and private cars kasi para siyang park, pero less green kasi konti lang yung mga nakatanim. Tapos yung mga puno pa nila tinanggal yung mga branches at wala na rin mga dahon. So ayan ang Blue Mosque. Para siyang sa Pinas is Luneta, pero more lang to, more maintained, and yun nga, medyo disiplinado talaga yung mga turista. So ayun na nga, natapos na tayo sa Hagia Sophia, and palakad-lakad lang muna tayo dito sa parang square. I don't know kung square ba ang tawag dito, pero ito yung park nila kung saan dito ang Hagia Sophia and yung Blue Mosque. Ang kagandahan lang dito, guys, malapit kasi ito sa hotel ko, so if ever man mapagod, pwedeng umuwi. Pero since malamig yung panahon, hindi mo masyadong mafe-feel yung pagod. Yung paa mo lang, medyo magna-numb na siya kakalakad. Pero in terms sa yung pagod talaga na physical at yung init at hingal, hindi mo siya mararamdaman. So perfect lang ang timing ko at ang weather. So ito na, papasok na tayo dito sa loob, guys, para marami pa tayong time na mag-ikot. So ayan ang Experience Museum. Ayan, Turkish flag, nagwe-wave. And then yan, dito walang pila kasi hindi naman siya talaga puntahan kasi museum nga siya. So hindi ko sure kung bakit ko siya binili, pero ayun na, nabayaran ko na siya na 40 plus euro. So hindi ko na nga din matatanggal sa sa itinerary ko. I mean, hindi na siya pwedeng
i-refund at i-return ang ticket. So, gamitin na lang natin. Hello. Hi. This is not video. Alright, okay. So yan, approaching na tayo sa Asian side. Enjoy naman tong yung biyahe. Na-enjoy ko naman kasi sobrang lamig. Pero yun, ang una nating gagawin dito sa Asian side, maghanap ng makakainan. Kasi past lunch time na pero hindi pa ako kumakain. So guys, nandito na tayo sa Kadikoy, Asian side. Pero hindi ko alam kung anong gagawin dito. Bakit ba ako pumunta dito? So ngayon, walking game na naman tayo. Maghahanap ako ng pwedeng wait, mag-search tayo. Guys, alam niyo ba itong pagkain dito? Lahat to 415 lang. Turkish lira. So, ang equivalent ito sa dirhams, nasa 40 lang. 40, 41. Lahat na to. Meron ng mains, may parang salad, dessert, saka drinks. Samantalang yung food doon sa Europe side, doner pa lang, parang shawarma pa lang. 450 na. So, 45 na siya. Parang shawarma pa lang. Which is yung doner. Pero ito full meal na, may dessert pa. Mas mura pa rin siya compared dun sa parang doner kebab dun sa sa Europe side. So the best talaga Asian.
Var bir gün sevşina gün var ele Serteraves kesina gün var ele var ele Gelin canım Anneciğim tamam. Montun üstüne otur. Yan, so kapag-freshen up na ako and try ko ulit bumalik dun sa malapit sa Blue Mosque. Tinry kong iwan yung jacket ko, so tignan natin kung makakasurvive ako sa lamig. Nasa average naman na 15 so baka kaya naman. Yes. 100. Yeah. Buyur kanka. Alright. Thank you. Sağ olasın. Buyurun olsun. Razı. Abi ver. Come take you off my mind. See what through me. Leave the past behind. You know Turkish dessert? Thank you.
guys, andito tayo sa loob ng Basilica Cistern. So, itong ginamit ata nila dati para sa flood control. Actually, ang Japan, meron din ganito. Same ng design. I mean, yung concept niya is para sa flood control din. So, ito ang engineering dati versus yung sa Japan. Amazing actually kasi na-preserve pa nila to despite of thousands of years na ang nakakaraan. Thousand na ba? I'm not sure, maybe hundreds. So yun. Yun na nga. So, kakagaling ko sa Basilica Cistern. Yung underground na flood control nila or water reservoir nung panahon pa ng hindi ko alam kung anong empire yun. Ottoman or Roman Empire. So ngayon, lakad-lakad muna ako looking for matatambayan. Pero 7 na ng gabi. Maliwanag pa. So hindi ko alam kung kakain na ba ako or mag-iikot pa kasi ang liwanag pa. So parang sayang pa yung oras kung magsisettle ako sa pagkain agad. So malalaman.